Pasintabi po, 5 customer sa isang restaurant sa India ang dumugo ang bibig dahil umano sa dry ice na nahalo sa kanilang pagkain. Sa Somalia naman, isang patay sa pagsabog sa isang pamilihan. Papasada na ang UB Express Overseas. Nagkaroon ng pagsabog at sunog sa Bakaram Market, ang pinakamalaking pamilihan sa Mogadishu, Somalia. Isa ang naitalang nasawi. Ito na ang ikalawang pagsabog doon sa loob ng isang buwan. Nadamay sa sunog ang dose-dose ng kalapit na tindahan. Ayon sa mga otoridad, posibleng IED o Improvised Explosive Device ang pinagmulan ng sunog. Hindi pa malinaw kung sino ang nagtanim ng pampasabog. Pasintabi po, dumugo ang mga bibig at nagsuka ang 5 customer sa isang cafe sa Haryana, India. Panay rin ang mumog nila ng tubig dahil tila nag-aapoy raw ang kanilang bibig at lalamunan. Nangyari yan matapos silang makakain ng palate cleanser na tinatawag na mishri. Isinugod sila sa ospital. Base sa investigasyon, nahaluan ng dry ice ang in-order nilang pagkain. Arestado ang restaurant manager na sinisisi naman ang kanyang staff dahil sa umano'y kapabayaan. Ang dry ice ay delikado kapag nakain. Maaari itong magdulot ng pagkalason, pagkahilo, pananakit ng ulo, internal burns, frostbite at tissue damage. Sa kabila ng nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, tuloy ang paghahanda ng mga Palestinian para sa Ramadan. Sa Rafah sa Gaza, pinalamutian ng mga inilikas na pamilya ng mga ilaw, parol at lobo ang paligid ng mga tent. Ang hiling nila, sana raw ay matuldukan na ang giyera at magbalik na ang dating sigla ng Gaza. Sa Hebron, West Bank naman, mga ritual lang ang gagawin sa pagsalubong sa Ramadan. Ipinagbabawal muna ang anumang selebrasyon o dekorasyon sa mga kalsada roon. Ganyan din ang sitwasyon sa Jerusalem bilang respeto sa mga biktima ng gera. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.